Ako si Mantonio. Mahigit 20 anyos na ako dito sa ospital ng San Lazaro. 6 na po na ako ngayon. At kung alam ko lang na ganito kahirap maging janitor, sana nag-chef na lang ako. Dito na ako nagkauban. Karayuma, nagkapraning-paraning. Lahat ng kwento ng multo dito, tinatawanan ko lang nun. Akala ko, pagod lang yun sa shift. Tanghali lang pa ng pahinga ko sa pagiging tamad. Pero nagbago ang lahat ng gabing yun. Ay nako, at ang pinakamasama, hinabol pa ako. Sanay na ako sa midnight shift. Ako ang naglilinis ng mga pasilyo, nagpupulot ng mga kalat. Kadalasan, ako lang ang gising. Kaya ako lang din ang pwedeng makakita ng mga kung ano-ano. Pero nitong gabing to, kakaiba ang lamig. Lalo na nung tawagan ako sa intercom, galing sa head nurse. Mang Tonyo, pakicheck nga yung ilaw sa likod ng room 12. May nagrereklamo daw na putol-putol ang kuryente. 13 yun ah. Napakunot ang noo ko. Kasi ang room 13 na yan, nakasarado na yan eh. Bago pa ako magkaapo. Pero siyempre, ako ang janitor. Ako ang taga-ayos ng lahat. Kahit na mga gulo ng kaluluwa. Kailangan ko ng overtime pay, uy. Kaya't dala ko ang flashlight ko at ang toolbox ko. At ang mga susi na kayang buksan ng halos lahat ng pintuan dito sa ospital. Naglakad ako patungo sa dulo ng pasilyo. Sa pagitan ng room 12 at 14. At doon, nakita ko ang isang lumang pintuan na dati nakakandado at kinakatakutan ng lahat. Sa itaas, isang kupas na numero, 13. Nilalamig ako at kinakabahan pero kailangan kong ayusin ang ilaw. May monthly bill ako, uy. Kaya dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Ang lamig! Akala mo ba nagtitipid ng kuryente itong mga kaluluwa dito? Ang loob ng silid, luma na may lumot pa. Sigurado akong marami akong babalikan dito para linisin. Hindi pa nga ako nakakapag-mop sa labas. Isang lumang kama ang nasa gitna at doon nakaupo, nakatalikod sa akin ang isang matandang babae. Nakasuot siya ng puting gown. Walang monitor, walang gamot. Alam kong matagal nang walang tao dito eh. Yun ang sinabi ko sa sarili ko. Sabi ko, sino to? Nagnanakaw yata ng gamit ng ospital. Ay nako, nagsimula nang manginig ang kamay ko. Hindi sa takot eh, kundi sa inis. Lumapit ako. Lola, magandang gabi po, sabi ko. Mantonyo po, ano pong ginagawa niyo dito? Akala ko po, sarado tong room 13. Pero walang sagot. Lola, baka po naliligo kayo. Hatid ko na kayo dun sa room ninyo. Yun ang sinabi ko. Unti-unti siyang lumingon. At doon, nakita ko. Kinusot ko mga mata ko. Ang nakita ko, wala siyang mukha. Grabe! Mas malinis pa tong buhok niya kaysa sa mga sahig na nililinisan ko. Ang haba, ang itim. Ang sabi kasi sa sarili ko, totoo ba ito nakikita ko? Walang mukha. Sino ba ito? Sino ka ba, Lola? Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko, nilalaman ako ng lamig at ng mga alikabok sa silid. Ang mga bulong sa silid ay lalong lumakas. Naging malinaw. Ilalibo-libong tinig ang sabay-sabay na nagre-reklamo. Naririnig ko ang boses ng matandang babae. Salamat sa pag-alaga sa amin! Sabi ko, saan salamat ho? Sa pagbabalik sa akin dito, sa 10 oras ng gabi! Doon ko napansin, tinuturo ng matandang babae ang kamay niya sa ilalim ng kama. Dahan-dahan akong sumulyap at doon sa ilalim ng lumang kama, nakita ko, hindi isa, kundi 12 maliliit na bangkay ng mga bata. Nababalot sa lumang tela.
mayroong mga bangkay na tila bata pa na namatay. At mayroong mga buto na lang. Ang bawat isa ay tila nakatingin sa akin. At sa dingding, may nakasulat na dugo. Nakasulat ang isang kapangingilabot na mensahe. Babantayan mo kami ngayon. Sumagot ako. Nako, Lola. Sobra-sobra ng trabaho ko. Saka ano ba yan? Dugo. Mahirap linisin yan. Wala akong pangalis ng dugo sa sahig. Napasigaw ko. Pero hindi sa takot, kundi sa galit at gulat. Tumakbo ako palabas ng silid na parang hinahabol ng deadline. Pero paglabas ko ng pinto, nakita ko ang hallway, ang mga ilaw. Biglang namamatay isa-isa. Tanging ang kortina na lang at tinatangay ng hangin at ang nagbibigay ng anino. Ang mga bulong sa loob ng kwarto lumabas. Naging malinaw ang mga bangkay ng bata. Tumalon sa kama at nagsimulang gumapang patungo sa akin ng napakabilis para magagagamba. Naku po, wala namang ganyan sa job description ko. Yun ang sinigaw ko. Hinigit ko na ang map bakit ko. Hindi ko na alam kung bakit. Baka self-defense. Takbo lang ako ng takbo sa pasilyo. Ang mga ilaw, pumipitik-pitik. Ang mga boses, bumubulong sa tenga ko. May humihila pa sa laylayan ng uniforme ko. Bitaw! Oy, may rayuma ako. Hindi ako pwede magkapilay-pilay sa bulan. Yun ang sigaw ko. Narinig ko pang isang boses ng bata na bumubulong. Sa tindi ng pagmamadali ko, nadapa ako sa sarili kong map. Bumagsak ako. Akala ko katapusan ko na. Pagtingin ko sa likod, ang mga bata nakatigil, nakangiti. Pero hindi ngiti na inosente, kundi ngiti ng nagpaplanong manggulo. Biglang may lumabas na isang anino mula sa ilalim ng kama. Parang lumang nurse. At humawak sa pako. Sabi ko na nga ba, sobra-sobra ng overtime. Pero ang sinabi niya, Oras na para magtrabaho, Mang Tonyo. Dito! nakasigaw ulit ako. Pero hindi sa takot, kundi sa galit. Nahinabol ako sa 10 oras at pinagkatrabaho. Tumakbo ko ng palabas ng ospital nang halos hindi na makahinga. Pagdating sa nurse station, nagising ang lahat. Pagtingin ko sa likod, wala na. Natural, ako ang naglinis ng kalat ko sa sahig dahil sa takot at pagmamadali. Mula noon, hindi na ako nakatulog ng maimbing. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng kapeng iniinom ko para hindi ko na makita ulit yung mukhang buhok na yon at para hindi ako ma-recruit sa cleaning staff ng kabilang buhay. Ngayon, sa tuwing naririnig ko ang gulong ng map ko o may kakatok sa alas 12 ng gabi, naririnig ko ang mga bulong sa room 13. Ang mga bulong na nagpapaalala sa akin na ako ang bagong bantay ng mga kaluluwa na mga walang mukha. Kaya kung mapapadpad kayo sa lumang ospital at narinig nyo ang room 13, huwag kang lilingon. Kasi baka ikaw nang susunod na kakalabitin nila para maging janitor ng kabilang buhay. Nako, wag na wag. Sige na, kailangan ko na mag-map eh. Ang dami ko pang gagawin. Siya nga pala, kung nagustuhan nyo ang takot at katatawanan sa kwentong ito, mag-like lang at mag-subscribe sa Dark Creatures PH para sama-sama tayong tumawa at matakot sa mga kakatakutan pang darating sa susunod na kwento.